Guys, so bali nawala po ang shifter valve nitong ay umilaw shifter valve nitong Honda Wave R. So palitan po natin. Tara guys, samahan niyo. Hello guys, so magpapalit po tayo ng shifter valve ng Honda Wave 110R po ito. Bali, para mapalitan po natin, kailangan po baklasin itong front cover. Tapos, kakalasin din po yung mismong flaring ng headlight. Mismong headlight guys. So, i-remove natin yan. At ang kakailangan lang po dyan ay Phillips screw, flat screw, tsaka long nose kung meron ka rin. Kasi pang tanggal lang din natin yun sa sa tornilyo. Ngayon, kung bago ka lang po sa channel ko, please like and subscribe na lang din po. May mga tinanggal po tayong mga tornilyo dyan sa ibabaw ng flaring na headlight, tsaka yung pinakailalim. Kaya po naiangat natin yan ng maayos guys. So yung ganyan po siya. Yan. Bali, tignan nyo lang din po, baka mamaya mahulog yung mga clip. Yan, ito, yung clip na yan. Kamay magkanda wala kasi may mga clip na kagaya maluwag na siya, so kailangan tingnan nyo rin yan po, baka mamaya pagbalik nyo hindi nyo na may balik yung flaring kasi magkanda wala na itong clip. Yan. Ang gagawin lang po dyan, bali kumuha ka ng long nose tapos ipitin mo lang siya at para sumikip at ibalik na rin din po sa dating pwesto. So ganun po ang gagawin dyan guys para hindi na mahulog yung clip. Bali, yan po yung mga kabitan ng tornilyo guys. Bali, ito po yung babaklasin natin banda, yung ilaw na papalitan natin. Ito yung pinaka speedometer back ng ng mga lightings niya guys. Yan. So, yung bandang loob, yun yung papalitan natin. So, iangat lang natin tong speedometer na to panel para matanggal natin yung bumilya. So yun po, bali para maiangat natin tong panel na yan, kakalasin po natin dalawang tornilyo na yan magkabila. Yan, bali kalasin lang po dyan pati dun sa bandang kaliwa guys. So yan po, bali naiangat na natin yung panel gauge guys. So yan, makikita na natin kung anong tatanggalin natin bumbilya. So yun po pinakailalim, yun nasa pangalawa sa ilalim po yun ang kakalasin natin. Bali kuha lang po tayo ng flat screw, palikwat dun sa rubber. So simple lang pong palitan yan guys. Yan, bali kumuha ka lang ng flat screw at para matanggal natin yon. So yun yung pinakailalim, yung number 2 na yon. Kasi yun yung walang ilaw. So sisikotin lang po natin yan at para matanggal. So hindi lang po sa shifter valve ang pagpapalit ng pag pinalitan mo siya ng valve guys. Bali lahat po ng valve na yan, ganyan po ang pagkalas niyan. Talagang iangat mo yung gauge panel para mapalitan mo yung lahat yung mga bumbilyanan. Bali ito po yung valve na ipapalit natin, pilot valve siya or tawagin na peanut valve yan guys. So pwede rin naman LED ang ilagay mo dyan, pwede rin naman peanut valve ulit, stock. Ito kasi yung ipapalit ko stock pa rin. So wala namang problema yon, nasa inyo na yun kung anong gusto nyo ilagay. So flat screw lang po, kumuha ka ng flat screw, sikwatin lang yan, guma lang naman yan, so madali lang buutin yan. Pagkasikot mo yung flat screw, hilahin mo na siya. Yan, ganyan lang po ang pagtanggal yan guys. Yan, ito yung pundi na bumbilya na papalitan natin. Yan. So yan po, ganyan lang po yan pagtanggal ni guys. Bali paalala lang po, yung pinagkaiba ng ordinary bulb dun sa LED bulb ay merong polarity po yung LED bulb. So titignan nyo po yun pag sinalpak nyo siya. Bali ito pong stock bulb, pwede pong magkabaliktad dyan kahit anong salpak mo siya, wala pong problema yan. Si ilaw at ilaw yan. Pero yung LED bulb, pag kinabit mo po siya, kailangan hanapin mo yung positive line nya, doon mo ilalagay po yung polarity nya ng positive. Okay, so ayos na po siya. So yan, bali try na po natin itong shifter. Yan, so nakita nyo po 1, 2, 3, 4. Yan, shifter valve po yan. So bali okay na siya, gumagana na po, umiilaw na po siya. So bali bago po natin itakip yan, bali lilinisin muna po natin.
Bali, yung bulb na ginamit natin dyan ay 12 volts. Kung bibili po kayo ng bulb, 12 volts. Stock man siya or LED. So, ibabalik na po natin. Bali, itong mga clip, ilalagay na po natin mga clip na mga natanggal. And since maluwag po yan, guys, bali, kuha tayo ng long nose. Yan, ipitin lang ng bahagya. Tapos, tsaka ibalik yung clip. Yan. Yung diyan kumakapit yung tornilyo, guys, na para sa flaring. So kaya kailangan nyo po ng long nose dahil sa pagkakabit po ng mga clip na yan. Yan, kailangan yung ipitin siya. Yan, at iayos yung mga clip para hindi mahulog, guys, pag binalik nyo yung flaring. Okay, guys, so kung saan nagtatanong, ito po yung pinaka signal light relay nya. Pag hahanapin nyo po, yan ang signal light relay. So yun po, bali linisin po muna natin bago natin ibalik sa dati yung makinalas natin. So sa pagpupunas naman po at saka sa paglilinis nito, ingatan nyo lang na meron kayong maputol ng mga wiring. So bali i-assemble na po natin, bali binabalik na po natin yung tornilyo dalawa sa may panel gauge. Yan. Tapos ibabalik na rin po natin itong headlight, guys. Bali babalik na po natin to. Kanina nung tinanggal po natin ay paangat. So bali pag binalik naman po natin ngayon ay padiin naman po yung ano niya, yung paglagay natin kasi may mga clip po yan po. So nakikita nyo. Yan. Bali iipit po yan dun sa ibabaw ng panel, gauge panel. Kaya ganyan po. So medyo nakaangat yung headlight mo. Bagay didiin mo siya pababa. Kailangan may shoot mo yung clip niya dun sa gilid ng flaring ng panel gauge. So yun po. Kasi may kapareha po yan na pag-iipitan niyang flaring na yan, guys. So yun po. Bali babalik na po natin yung mga tornilyo na tinanggal natin. So meron po dyan sa bandang ilalim. So medyo hindi ko lang nakuha ng video. So bali meron po dyan sa ilalim ng headlight, may kinalas tayo dyan na tornilyo. So ibabalik na rin po natin. So ito yon yung pinaka tornilyo niya, guys. Yan. Yan yung tornilyo na sinasabi ko sa headlight sa bandang ilalim. So nakatornilyo po yan. Kaya kailangan mo talagang tanggalin yung flaring dyan sa ibabaw kasi pag hindi mo madudukot yung tornilyo na yan. So ganun po yung pagkalas ng headlight, guys. So dito sa bandang ilalim ng panel din, guys, meron din po tornilyo dyan. Yan, so lalagyan nyo yung isang tornilyo dyan. Tapos meron din po sa bandang itaas, dalawa. So ito po yung dalawa, guys, na nasa ibabaw. Tapos dito sa bandang ilalim, guys, dalawa rin po yan. Yan. Tagiliran, meron din dalawa. Yan. Bali, 6 po lahat yan, guys. Dalawa sa taas, dalawa sa bandang baba niya, dalawa sa tagiliran, pang-7 po yung nasa gitna. Ganyan po pag-assemble yan, guys. Tapos po natin may ilagay yung mga tornilyo doon. Dito na tayo. So yan po, naka-clip lang po yan. Yan po, didiin nyo lang. Tapos may dalawang tornilyo rin po yan magkabilang gilid. Yan, isa dyan. Tapos bandang kanan meron din. So ayan, guys, natapos na po natin ikabit yung flaring. Na-assemble na po natin. Pati yung mga bulb, guys. Okay na. So testing po natin sa neutral siya. Kita nyo na umilaw yung neutral. Then pailawin din natin, guys, yung mga shifter bulb nya. Kailangan umilaw po yan. Isa-isa po natin pailawin yan, guys. So yan po, bali umilaw na yung shifter bulb number 1. So try din po natin yung bulb number 2. Shifter bulb number 2. Kailangan umilaw din po kasi yan po, yan, umilaw po siya, guys. Bali yan po kasi yung pinalitan natin. Shifter bulb number 2. So yan, kailangan umilaw po lahat yan.
pati yung sa signal light kailangan mapailaw din natin para wala pang problema pag tumakbo. Yan. So naka dalawang testing po tayo. So signal light ng left tsaka right. So okay rin po. Po natin magpalit ng speedometer shifter valve ng Honda Wave R. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.